bahagi po ng kalugod-lugod na kaarawan ng ating Panginoon ay patuloy na ibigay sa bawat sa atin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na sa anumang kaparaanan, patuloy tayong nagsusumikap na patuloy nating maipaglingkod ang ating buong kalakasan, ang ating buong kaisipan, ang ating mga kaluluwa, ang ating buong puso na patuloy na papurihan, luwalhatiin at takilain ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng nangalat sa buong sanlibutan, ang bayan ng Panginoon, ang banal na bayan ng Panginoon, ito po ang kalagayan natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ayon po sa kasulatan, mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sino po? Ano po yung bayan na nakakaalam ng masayang tunog? Na nakakalakad tayo sa liwanag ng mukha ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, mayroong bayan. Kaya nga, mga kapatid, ito ang buong kagalakan natin ipaalala sa isa't isa na maliban sa banal na bundok ng Sion, wala na pong ibang bayan na nakatala sa aklat ng buhay na siyang tunay at mayroong dalisay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang masasayang tunog na patuloy nating ipinagmamapuri sa buong sanlibutan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong magsiawit. Ibandila natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang masasayang tunog na ating nalalaman na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating awitin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sion na ating Panginoon. Sapagkat tayo ang bayang itinayo ng Panginoon, ating nalalaman ang masayang balita, ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo magsiawit. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat,
pagpupuri, pagdakila sa hari ng banal na bundok ng Zion. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord, we praise you, God, we praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na nakahayag sa amin ang iyong mukha sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo. Nagagala kami, Panginoon, na patuloy na awitin ang iyong mga paghilagilas ng mga gawa, sapagkat ito ang masayang balita, ito ang masayang tulog na ipinabatid mo sa amin sa pamamagitan ng mga kasulatan, Amen. sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang tumataan sa amin bawat isa. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na ikaw ang nagtindig ng iyong mga lingkod upang ang iyong katwiran ay patuloy na maibahagi sa buong sanlibutan. Kaya naman, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming iniisip, sa lahat ng mga bagay na aming sinasalita, ano man ang laman ng aming mga kalooban, patuloy na inilalagak namin sa iyo ang buong pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Jesus Christ is the greatest one true God. Binabati po namin kayong lahat na mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na nakatala sa langit ang pagpupulong sa huling panahon. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Ang mission po ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo sa 7 kontinente, sa lahat po ng nakakapanood at nakakarinig, iniimbitahan na po tayong lahat na makinig ang tinggilan natin at itiwala na natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayong lahat ng pag-asa na sa muli niyang pagparito, ginaganap natin itong alituntunin ginawa niya na para sa atin yung alituntunin upang maligtas tayong lahat. Ang napakadakilang topic po natin ngayon, nasusumpungan natin sa aklat na Colossus chapter 2, verse 1 up to 8. Amen. At magmasid na po tayo sa maraming mga bansa, sa mga nangyayaring kalamidad. Dati labaga, hindi na pangaraniwan yung pinapakita sa atin ng mga pangitaing nagaganap sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo? Amen. At maging mapagpakumbaba tayo at maging magalang tayo sa Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Kanya na lang nakalaan ang tanging pag-asa ng bawat may buhay na nakakarinig ng Kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. So lahat po ng gaganap ng Kanyang
ipinakilalang napaka-mystery at napaka-marvelous at napaka-makapapalaghang gawa na talagang napaka the greatest work of God. Jesus Christ is the one true God. Naunawaan po ba natin yung pagkakakilala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ang Panginoong Kristo ang tunay at isang Diyos na tagapagligtas natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Tayong lahat ay iniimbitahan upang magbulay-bulay at makinig. At ang Panginoong Kristo ang tumatawag sa ating lahat. Ang Panginoong Kristo ang kumukupkup sa ating lahat. Ang Panginoong Kristo ang nag-iimbita sa ating lahat. Bilang taong katulad nyo, pinapahayag ko po yung kanyang kalooban upang marinig natin at itiwala natin yung ating paniniwala upang tayo magkaroon ng pag-asa at tagapagmana tayo ng pangako ng Panginoong Kristo. At mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya na tayong mga iglesia sa mga bahay-bahay na nakahalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa ang iniimbitahan ng ating tagapagligtas upang ikabuhay na natin itong hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo lang po ang panggagalingan ng salbo ng karunungan, ng kaalaman at pagkaunawa at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Wala pong ibang pangalan sa silong ng mga langit kundi sa pangalan ni Kristo masusumpungan ang kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Kristo po ang pumipisan sa ating lahat. Hindi po tao ang pipisan sa atin. Espiritu ang pumipisan sa atin. Amen po ba? Amen. Buhat sa pasimula, ang larawan ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Kung sasaksihan natin ang patotoo na ibinigay sa atin bawat isa, kabubuhay po natin ito. Ito yung daan ng katotohanan patungo sa kalangitan, patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon Kristo po ang susi ng kaligtasan ng bawat isa. Wala nang kapangyarihan ang hadis ng impyerno ng pagdurusa dun sa mga gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sinabi kay Propeta Isaias na magbibigay ang Panginoon Diyos ng tanda doon sa mga nagpupulong na makikilala ang katayuan ng pananalig at pananampalataya ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo. Tayo ang katipan ng ating tagapagligtas. Saan ba tumatayo ang kordero? Di ba sa banal na bundok na Sayon nakatayo ang kordero doon sa mga umaawit ng mga bagong awitin na akapela? Amen po ba? Amen. Sino po ang composer ng praise and worship natin na tayo ang umaawit ng bagong awitin sa tagapagligtas natin na si Kristo Jesus? Di ba batay sa hula ng mga banal na propeta yung inaawit natin na naghahain tayo ng pasasalamat at nagbabalik na maraming kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga bukas sa pagkapakalay ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, tayo ang katuparan ng revelasyon. Amen po ba? Amen. Yung gumaganap ng aklat ng buhay ng kordero, ang katuparan ng kahayagan ng revelasyon. Amen po ba? Saan po ba nakatayo? Saan po ba tumatahan at tagapagligtas? Di ba sa puso't isip nung nakakarinig at maniniwala at ikabubuhay natin yung tanda ng patotoo? Maninindigan po tayo. Di po ba ang Panginoong Kristo ang ibinigay na pinakatanda at magiging tanda tayo dito sa lakad ng mga mandarayang mangangaral? Amen. Buksan po natin yung aklat ng Kolosas upang maunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa 7 kontinente, sa mga bahay-bahay, sa mga nangalat na iglesia. Itong sinulatan ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas valid dato sa kaligtasan Valid dato sa 144,000 na pinag-aharian ng kordero Tayo mga nalalanging remnant ang pinagkalooban ng pag-asa na kapupunan tayo ng 144,000.
Kaya po, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na may tatak yung nangangaral, na nagpapatotoo yung nangangaral na mayroong relasyon at kaugnayan sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Itinayo po ang templo ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng mga sasaksi sa pagkabuhay na magmuli. Tayo po ang kanyang sambahayan, tayo ang kanyang maluwalhating bayan na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung darating siya, tatanungin tayo, magkakaroon ng thesis, nagkakaroon ng thesis, kung paano tayong nabuhay, kung pinabuhay ba natin yung ginawang pagdurusa sa krus, yung pag-ibig na walang hanggan na inalay sa atin bawat isa. Sagutin po natin. Kaya lahat ng nakakarinig, wala pong excuses dito. Kaya lahat ng nakakarinig, ang may pandinig, bulay-bulayan natin mabuti at unawain natin mabuti. Dahil ang binibigay sa ating regalo, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, kung darating na Panginoon Jesucristo at hindi natin ito ikinabuhay, ano maisasagot natin? Sino ho ba nagpahiram ng buhay sa atin? Di ho ba ang Panginoong Jesucristo din? Amen. Siya din ang magliligtas sa atin. Ngayon, kung nadidinig natin ito, hindi natin ito gaganapin, pagparito niya, paano tayo makakasagot doon sa quizzes? Nadinig natin yung panukala na lituntuning ipamumuhay natin pagdating sa spiritual na paniniwala. Ngayon, kung pinabuhay po natin, wala tayong mararamdamang takot, wala tayong mararamdamang pangamba, kundi puspos ng pag-asa, puspos ng kagalakan sa maraming pinagtitiisa natin. Sapagkat tayo naghihintay sa muli niyang pagparito, na daladala niya yung gantimpalang tatanggapin natin, yung crown, yung everlasting life. Amen po ba? Amen. Ipinamumuhay po ang pananampalataya na nagpapatotoo yung pinakakuha ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Pakinggan po natin mabuti yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at hindi lang sa mga taga-Kolosas, kundi sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Ang mga iglesia nangalat sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa, sa maraming mga probinsya, sa maraming mga syudad. At talagang sa pangalan ng Jesucristo lang natin masusumpungan ang kaligtasan at ang pangako na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Maging masipag na po tayo sa kabanalan dahil lahat ng gawa natin, kung hindi tayo mananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta, hindi po tayo titibay at tatatag. Dahil ito lang po ang magpapatatag sa atin, ang hiwaga ng Panginoon Diyos na ito ay na kay Kristo. Amen po ba? Amen. Nawain po natin mabuti, bulay-bulayin po natin at pakinggan natin mabuti. Amen po ba? Amen. Colossus chapter 2 verse 1, sapagkat ibig ko na inyong malaman kung paano kalaki ang aking pagpipilit. Ito, kung gaano kalaki ang pagpipilit ni Apostol Pablo sa mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente. Pero written to sa mga churches sa Colossus. Centralized. So, nangalat ng mga iglesia. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, yung mga taga-Kolosas, ginanap na nila itong patotoo. Saved na sila. Pinagharian na sila ng kordero. Tayo na lang yung kapupunan. Tayo na lang yung kawan. Na hinihintay tayo nung 144,000 na ikabubuhay natin ito at magbabalik tayo ng maraming karangalan at papulit, kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Nangyari po ito, hindi lang minsan nangyari ito, forever and ever na na-history po ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga napahamak sa disyerto no alisin sa Ehipto? Nilimot nila yung kababalaghang nangyari nung hatiin yung dagat na pula, nung magpakita ng haliging apoy. At nung nagutom sila, pinakain sila sa disyerto, nilimot pa po nila yung nangyaring kababalaghan. Ngayon, ibinabalik na sa atin yung alaala. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag at pumipili sa atin at kumukupkup upang tayo bigyan ng katiyakan sa kaligtasan. Amen po ba? Amen.
Napakadakila po nitong binigay sa ating alituntunin na ginaganap sa huling panahon. Mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ibig kong inyong malaman kung gaano kalaki ang aking pagpipili o ang aking pagsusumikap dahil sa inyo at nasa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Tingnan nyo, sa lahat ng hindi nakakita ng mukha ni Apostol Pablo sa laman. Purely spiritual po inihahayag ni Apostol Pablo Amen po ba? Amen. Upang makaaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkakaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Naunawaan po ba natin ang hiwaga ng Panginoon Diyos na ang Panginoong Kristo? Amen. Na ang Panginoong Kristo, hiwaga ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya kung hindi natin didinggin ito, paniniwalaan mawawala ng bagyo yung pamumuhay natin sa mundo Naunawaan po natin yung kaligtasan. Merong patotoo na pinaniniwalaan. Merong hiwagang ipinapahayag sa labi yung nakakaral. Amen po ba? Amen. Na ang kinauwian ng hiwaga ng Panginoon Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ating tagapagligtas na buhat sa pasimula ng lanlangin ng langit at lupa at lahat ng mga bagay yung Espiritu ang ating Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin hiwaga ng Panginoon Diyos na ito'y si Kristo? Upang makaaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalaki, sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala natin ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Magkakaroon tayo ng katiwasayan sa pagkaunawa. Amen po ba? Upang mapanatag tayo at mapayapa yung lakad natin at pamumuhay natin. Na may katiyakan tayo sa pagbabantay at pag-iintay sa muli niyang pagparito na daratnan tayong ginaganap natin yung hula ng mga banal na propeta. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo tayo sa ginawang halimbawa na walang hanggan para sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ang Panginoong Kristo po pala ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Naunawaan po natin yung kinatataguan ng kaalaman at karunungan ng Panginoong Kristo. Hindi kayamanan temporary na pansamantala na nabubulok at nasisira po ang ipinahanap sa atin. Kundi makilala natin ang hiwaga ng Panginoon Diyos sa makatid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Tanging ito lang po ang mababaw natin papunta sa langit Yung karunungan at kaalaman at pagkaunawa sa pangalan ni Kristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli Amen po ba? Amen. Ito'y sinabi ko upang huwag kayo madaya na sino man sa mga pananalitang kaangit-angit. Sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga iglesia sa Colosas. Silyado yung mga iglesia sa Colosas, nakarecord na sa langit Amen po ba? Amen. Amen. Nakilala niyo yung banal na bundok na sayo na nakatala na sa langit yung mga iglesia sa Colosas na sinulatan ni Apostol Pablo. Kaya centralize ang paghahayag ng katotohanan sa mga iglesia sa 7 kontinente Amen po ba? Amen. Iminumulan tayo sa kaalaman sa pagkaunawa. Sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa laman, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu. Naunawaan po natin, sumasangate si Apostol Pablo sa Espiritu at karunungan at kaalaman at pagkaunawa.
na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong paniniwala kay Kristo. Amen. Kaya nakita tayo ni Apostol Pablo sa ayos, mga naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta, na mga silyado tayo sa paniniwala na tayo ang pinakatanda dito sa lakad ng mga sinungaling sa mundo't mandaraya. Amen po ba? Amen. Nagpapatotoo tayo, may mga relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yung may relasyon, mga saksi sa pagkabuhay na maguli eh. Yung isa lang naman ang pangalan nung nabuhay na maguli eh. Namatay siya para mamatay tayo sa kasalanan. Nabuhay siya maguli para mabuhay tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Mga man of God tayo. Mga new creature tayo. Mga angkan at lahi tayo ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi espiritual. Hindi naman sa laman sinabing sa laman tayo magiging lahi. Naipanganak na po tayo sa laman. Ngayon, ang pagsilang sa spiritual na paniniwala upang maging born of God tayo at maging man of God tayo, mga new creature tayo, maging angkan at lahi tayo sa pagbabagong lahi ng tagapagligtas natin. Na ang Panginoong Kristo ang kinatataguan ng karunungan ng lahat ng kayamanan ng kaalaman ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ikabubuhay ito, pag nagtisis at bumalik ang Panginoong Kristo, ano isasagot natin? Aalihan tayo ng nakasisid na katakilabot na takot, naduwag tayo. Yung nakaligtasan para sa matatapang eh. Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Amen. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po bang nakatalaga sa langit na makakasama kung naglilingkod at nagbabantay sa muli niyang pagparito? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakan kayong gayon sa Kanya. Mga mabuhay tayong gayon sa Kanya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Wala namang ibang pangalan na namatay at nabuhay na maguli, kundi isa lang ang pangalan ng Panginoon Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Na tayo po ang hinahanap ng ating Ama na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Na mga inilagay tayo sa maraming pagtitiisan, inilagay tayo sa maraming pakikibaka sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya ang katangian ng mga henerasyon ng Panginoon Kristo na mga man of God, nilalait, iniisulto, hinahamak, nililima, pinagtatawanan lang eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po, tayo ang kahariang ipinaghanda ng tahanan sa langit eh. Wala naman pong ibang pangalan ng organisasyon ng relihiyon na mababasa pa tayo na may hula na nakatala sa langit, kundi sa banal na bundok na sayon pinapupunta ang maraming may pandinig upang sampalatayanan na natin yung tagapagligtas natin at magkaroon po tayo ng buhay na pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay. Na kung tatanungin tayo hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito dahil napakinggan natin ito sa social media. Amen po ba? Ikabubuhay po natin. Ang sabi, magsilakad kayo gayon kay Kristo. Amen po ba? Amen. Na nag-uugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa inyong paniniwala gaya ng pagkaturo sa inyo na sumagana sa pagpapasalamat. O tingnan nyo, naunawaan po natin, tinuturo ni Apostol Pablo ang Kristong napako sa krus at binuhay na maguli. Kaya sabi ng mga banal na apostol saksi kaming lahat sa pagkabuhay na maguli. Sila ho ang genuine Church of God. Mga nagpapatotoo yung mga banal na apostol ng Cordero. Amen po ba? Sila yung mga bundok ng sayon. Sila yung haligi ng puta ng banal ng bundok ng sayon. Amen po ba? Amen. Kayo ay magsipag-ingat, baka sa inyo ay may mga bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan ito at di ayon kay Kristo. Tignan nyo, yun pala mga mandaraya ay nangangaral hindi ayon sa pagkabuhay na maguli ng tagapagligtas Kaya yung mga nangangaral ngayon na ginawang negosyo at kapakinabangan, yung mga pusong walang malay na tinuturuan, hindi ayon po sa ating tagapagligtas yung tinuturo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagpapahayag ni Apostol Pablo?
yung punto na ayon sa ating tagapagligtas yung pinangaral ni Apostol Pablo sa mga iglesia na nakakarinig ngayon, na nasa pangalang Hesukristo ang kapuspusan, ang karunungan at kaalaman at pagkaunawa at kaligtasan natin bawat isa. Wala pang ibang pangalan na. Kaya po masusuri natin yung mga nangangaral na ginawang kapakinabangan yung mga tinuturuan. Makikilala natin sila eh. Pinupusong po yung tanda ng patotoo. Kaya mapaalad pa yung maraming kasalanan na hindi namumusong. Kaysa rin sa mga nagtuturo na pinupusong yung katotohanan, ginawang halimbawa ng tagapagligtas natin. Yan po yung sinasabi rito sa Colossus chapter 2 na maraming lilitaw na mga mandarayang mga ngaral na ginamit sa kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Kaya po lahat ng nakakarinig ngayon hindi natin sila masisisi Amen po ba? Amen. Ngayon, sa huling panahon siya, way naman ng Panginoon Kristo sa pagkabuhay ng maguli, yung lahat ng mga mananalansang, lahat ng mga namumusong sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Naunawaan po ba natin? Pinag-iingat tayo mga kapatid at mga kaibigan. Baka mabihag tayo ng mga filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Naunawaan po ba natin yung ayon sa ating tagapagligtas kapag ka nangangaral, nagpapatotoo yung nangangaral, saksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan na ibinigay sa kaligtasan natin lahat. Ang kaligtasan nagpapatotoo. Yung kaligtasan may patotoong pinapahayag sa social media. Pero yung mga mandaraya, ayon sa sabi ng tao, sa sanlibutan ito, mga pasimulang aral ng sanlibutan ito, pinupusong ang Panginoon Kristo yung mamumuso, wala nang kapatawaran. Pero mapalad pa yung mga maraming nagawang kasalanan at pagkukulang, patatawarin ng Panginoon Kristo kung marinig yung patotoo, kabubuhay na natin Kaya pagparito ng Panginoong Kristo, magkakaroon na centralized thesis. Amen po ba? Amen. Ngayon, wala na tayo mapagtataguan pagparito ng tagapagligtas. Talastas na ng Panginoong Kristo yung mga naparitong mga mandarayang mga karal Naunawaan po ba natin yung matuwid na paghahayag ng katotohanan? Inaakay ang maraming may pandinig sa pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. At yung mga namumusong hindi binigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias na magpaparating siya ng sumpado sa mga hindi nagbalik na maraming kadakilaan at kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Nakilala niyo ba yung nangangaral na sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, nangangaral sa katuwiran, tanda ng patotoo, na mayroong hula na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pundasyon ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Pagparito ng Panginoon Kristo, talastas niya na hindi na tayo matatanong, hindi na tayo magkakaroon ng thesis dahil tayo yung magiging tanda rito sa lakad ng mga mamumusong at mga sinungaling at mandarayang mga ngaral na sabit-sabi ng mga tao. Salit-salit sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Hindi naman tumitingin ng Panginoon Kristo sa material na bagay, kundi sa puso ng tao na nakakarinig siya mananahan. Ano ang kabuluhan ng material na bagay? Nakikita niyo po ba ngayon yung mga material na bagay, pinakikita na ng Panginoong Kristo na walang kabuluhan. Yung mga pinagsikapan ng tao, nauwi lang sa wala. Naghihiyawan ng tao at nagpapanik sa matinding takot ngayon. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nung binigay sa ating babala. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga iglesia sa bahay-bahay, pinag-iingat. Kayo magsipag-ingat. Baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-salit sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral na sanlibutan at hindi sa ayon kay Kristo.
Eto, yung ayon sa Panginoon Kristo na tagapagligtas natin, nagpapatotoo yung naghahayag ng katotohanan. Kaya ho, itong huling panahon lahat ng mga nakakarinig ang Panginoon Kristo rin po ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya pagparito niya exempted na tayo sa thesis sa quizzes. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung dumating na tayo sa puto ng kapalaran natin, di masabing-sabing aral ng mga tao na sanlibutan yan. Kung tayo pumunta na sa kamatayan natin sa pagiging pisikal, kung hindi natin ito na ipamuhay, di susundan tayo sa lahat ng gawa natin. Ngayon, kung ipinamuhay natin ito, dumating tayo sa kapalaran natin, hindi na tayo hahabulin nung paglilitis ng tagapagligtas. Lilitisin ng lahat ng may buhay ngayon sa muli ng pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kalamidad pa lang yung pinararating ng Panginoong Kristo ang mga tao talagang nagigimbal na sa matinding takot Kaya itong mga mandarayang mga ngaral hindi naman mananatiling tanyag ang karangalan nito, magsisipang lupay-pay at mga malalantato Amen po ba? Sinabi ng Panginoon Diyos yung mga nakangaral na hindi nagbalik na maraming karangalan sa Kanya, hindi dininig yung tinig niya para parangalan siya. Sinabi ng Panginoon Diyos, magpaparating siya ng sumpa sa mga namusong na, pinakilala niya yung tanda ng paniniwalaan natin upang makatyak tayo sa pag-asa at maligtas tayong lahat. Ang ginawa ng mga nangangaral dinaya yung mga pusong walang malay, ginawang kapakinabangan yung mga taong may pandinig Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, yung tunay na iglesia, pag narinig natin ito, mararamdaman natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoong Kristo sa puso't isip natin Mag-e-explore yung unawa, mag-e-explore yung karunungan, yung katalinuhan, yung kaalaman, yung pag-asa, yung pag-ibig, yung kaatiyakan natin sa kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. So, makakatakas tayo dyan sa pasimulang aral ng sanlibutan na sabi ng mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya pinag-iingat po tayo dahil ang Panginoong Kristo ang kinaukuyan ng lahat ng kaalaman at karunungan ng Panginoon Diyos. Ang Panginoong Kristo ang sinag ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos Ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya tayo nagpapatotoo Naunawaan natin ang larawan ng Panginoon Diyos, buhat ng lalaki ng langit at lupa, espiritu. Walang laman, walang mga buto. Kaya tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Nakikibahagi, nakikiramay tayo sa pagpapakilala ng Panginoon Diyos na itinalaga niya na yung katuwiran niya na mag-ahari at mananasa sa puso't isip niya. Na hindi na mauwari sa labi natin yung tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Pinatawad tayo at pinawi ang lahat ng kasalanan at lahat ng pagkukulang natin pinunan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo na pinaglingkuran tayong lahat ng ating manunubos. Kinuplog tayong lahat ng ating manunubos. Hindi ba nakala kung hindi tayo matatanim na matibay at matatag sa Ebanghelyo ng pagkabuhay na maguli Kaya po, unawain natin mabuti ang kaligtasan, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin na humihiyaw ang Panginoong Kristo doon sa kanyang mga kaibigan? Ang nakakita sa akin nakakita sa nagsugo sa akin Ang naniwala sa akin naniwala sa nagsugo sa akin. Tingnan nyo, yung hindi maniniwala sa Panginoong Kristo, hindi naniwala sa nagsugo sa Kanya. Ano pa kabuluhan ng hindi naniwala sa Panginoong Kristo? Di wala ng pag-asa sa pag-iintay. Wala ng value yung buhay dito sa mundo. Pero yung nabubuhay, siya nakaunawa at nakakita sa tagapagligtas natin, nakilala natin yung nagsugo, na espiritu yung nagsugo sa Panginoong Kristo, nakilala natin ang larawan ng nagsugo sa Panginoong Kristo. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos sa ating tagapagligtas na espiritu ang sinasamba natin. Amen po ba? Amen. Na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya po ang habilin sa atin ng mga magulang nating apostol ng Cordero na siyang haligi ng puta ng iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Ang daan ng katotohanan ay paniniwala na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli.
Amen po ba? Amen. Ang pintuan sa langit ang Panginoon Kristo ang papasukan ng mga nagtiis at nagsakripisyo at nakibaka sa mga gitna ng mga mamumusok at mga sinungaling at mga mandarayang mangangaral na nagsisitawan ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po itong nagaganap na paghahayag ng katotohanan, kompetisyon na po ito. Ang Panginoong Kristo rin po ang espiritong nagbibigay buhay. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tubig ng dalisay. Na ang makainom ng tubig ng dalisay, ng salita ng Panginoong Kristo, hindi na muling mauuhaw pa. Amen po ba? Hindi naman literal na tubig itong nadidinig natin Ang Panginoong Kristo po ang tumatanglaw sa atin. Siya ang liwanag na pinamumuhay natin, na nagbabantay tayo, nagtitiis at naghihintay sa muli niyang pagparito. So nakapaloob tayo sa maraming pinagtitiisan para talagang mapanghawakan natin yung pag-asa ng paglalakbay natin sa mundo. Pag tayo hinahabag na, nilalait na dahil sa paniniwala natin, maglulundag na tayo, nananahan ng Espiritong nagbibigay buhay sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag hinahangaan tayo dahil nandun sa karangalan at publicity, popularity natin, matakot naman tayo. Bakit po? Di pagdurusa po yan. Huwag natin sabihin hindi. Ilang dumarating na mga kalamidad namamanghala ang mga tao ngayon. Nawawala ng bagay yung pinagsisikapan ng tao. Hindi sa mga katwiran, ang katwirang itinatayo natin at pinapahayag natin katwiran ng Panginoon Diyos na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nabubuhay sa material na bagay. Kaya po nakagaganap itong huling panahon dun sa mga iniimbitahan ng Panginoong Kristo upang huwag mapahamak kundi magkaroon tayo ng katiyakan. Ang Panginoong Kristo ang katotohanan ay pamumuhay natin. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the light. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the light of our faith in the resurrection. Amen po ba? Jesus Christ is one true God, God Almighty. Siya ho yung inaawitan natin at pinasasalamatan natin. Anywhere, everywhere, kahit saan tayo makarating, sumasa atin ang tagapagligtas, tumataan siya sa puso't isip natin Siya ang spiritual software natin Nagpapatotoo po tayo. Isipin natin, yung gadget natin, pag nawala ng memory, wala ng connection sa mga loved ones natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, bilang patay sa kasalanan, buhay na sa katotohanan, nagpapatotoo sa social media, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, Jesus Christ is the greatest software of our faith in the resurrection. Naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta. Ito po ang pamumuhay ko na nagbabantay po ako ng lahat ng mga magaganap na sinabi sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pero yung mga pinupusong ang Panginoong Diyos, buhat siya pasimula, ay darating sila sa nakasisindak na kahihiyan na hindi mawawala yung kahihiyan at kapintasan sa kanila. Amen po ba? Amen. Itong nilalait at nililibak at tinahamak, tayo po ang kaharian tagapagligtas natin. Di po ba ang hari ng mga hari, nilait, hinamak, inisulto, pinagtawanan, kinutya, hanggang kamatayan, hindi niya tayo iniwanan. Sabi niya sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayo hanggang sa wakas na sanglibutan. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang una, ako ang huli. Nakilala po natin, alam niyo, tunay na kaibigan ng Panginoon Kristo, tunay na magulang yung nakarinig ng katotohanan na mananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli. Tignan niyo yung mga mandaraya, puro nakabatay sa mga karangalan at posisyon at kasikatan. Sino ho ba yung naparito na ginuluwang lakad ng mga tao? Di ba, si Satanas lumuklok sa templo ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Huwag po natin tuksohin ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kundi magpakababa, igalang natin siya, irespeto natin siya ng may takot at biyaya ng pananampalataya. Magbantay tayo at maghintay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay tayo na may pananalig at paninindigan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na nananatili tayo tapat sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Sa anumang kaparaanan, makakamit natin yung gantimpala sa muli niyang pagparito. Maliwanag na po ba sa atin na ang Panginoong Kristo ang kinauuwian ng karunungan at kaalaman at kayamanan ng buong konsepto ng pananalig ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Ang Panginoong Kristo po ang gumawa ng panukala na inihahayag ko na siya ang gumawa ng konsepto. Amen po ba? Amen. Suriin natin yung mga organisasyon magaganda ngayon hindi naman pagandahan. Mismo nga ang tagapagligtas natin, pinaglingkuran yung mga tao, bagamat siya Diyos, hinumad niya yung pagiging Diyos niya. Hindi niya pinakilalang marangya yung pagliligtas niya sa mga nakakarinig. Kundi pinaglingkuran tayong lahat na nilait yung ating tagapagligtas. Kaya hindi na bago yung mga iglesia na nilalait at tinahamak, namumunga sa kaalaman at pagkaunawa at paninindigan. Jesus Christ is the greatest concept of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Living by faith. Nagpapatotoo po ako, nakatayo ako sa social media, naghahayag ng katotohanan ng kaligtasan natin bawat isa. May katiyakan. Amen po ba? Ang hatid ay kapayapaan at kapanatagan ng ating kaligtasan na kung babalik na ang Panginoong Kristo sa banal na bundok ng Zion ang sabi doon sa hula kay Propeta Isaias makikita natin siya ng mukhaan. At maghahari ang Panginoong Kristo ngayon at magpakailan-kailan pa man sa iglesia ng bundok ng Zion na hindi literal na bundok ito, kundi sa puso't isip ng mga iglesia na nakarinig ng kanyang tinig na mananatili ng tapat at maghihintay at magbabantay sa muli niyang pagparito. Na tayo accepted na sa mga wishes o katanungan pa ng ating tagapagligtas. Kaya yung mga nakarinig na hindi kabubuhay ito nakakaramdam ng takot at kalituhan. Amen po ba? Amen. Amen. Pero yung mga nakarinig na mabubuhay ng may pananalig sa tagapagligtas, payapa at panatag. Talagang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwanan, pababayaan man, hindi ko kayo pagkukulangin. Di po ba sinabi ng Panginoon Kristo sa atin yan? Kundi manalig tayo, mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Pinamumukan tayo, pinasasagana tayo sa kaalaman, sa karunungan, sa pag-iintay, pinupuspos tayo, inaaliw tayo sa gitna ng maraming mandarayang mangangaral. Nakilala pa natin yung mga mandarayang mangangaral, nasa gitna tayo ng mandarayang mangangaral. Bakit ito naging mandaraya sila? Inilihim mo yung patotoo na nangyari. Yung Church of God, yung tunay na Church of God, yung tunay na haligi na iglesia ng bundok ng Zion, yung mga banal na apostol ng Kordero, mga saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Bawat sulat ng mga banal na apostol, pinakikilala, mga saksi sila sa pagkabuhay na maguli. Kaya, ang pangangaral ko, 7 continent ang pangangaral para marinig ng mga iglesia sa mga bahay-bahay, sa mga yung mga iglesia sa maraming mga bansa na nangalat sa buong mundo. At ipinakikilala ang iglesia ng bundok ng Zion na pinagaharian ng tagapagligtas ngayon at magpakailan-kailan pa man. Book of Micah chapter 4 verse 7. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahak sa aking banal na bundok ng Zion. Sinikap niyang itayo ang banal na bundok ng Zion na hindi magwawakas ang pamamahala ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Kayo ang aking nilalang, ayon sa aking kaluwalhatian, ayon sa aking wangis. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Ako ang Diyos, kayo ang bayan ko. Nakatala sa langit. Narinig niyo po yung pagkakakilanlan ng pananampalataya ng iglesia ng bundok ng Zion, nagpapatotoo, nagbabantay, naghihintay, nagtitiis sa lahat ng pagtitiis, nakikibaka sa mga naparito mandarayang mangangaral na ginawang kapakinabangan yung mga pusong walang malay, yung mga nakakarinig, ginawang kapakinabangan. Kaya maraming nakakarinig ngayon, pag nakarinig ng nakakaral matamlay na Kasi ginawang kapakinabangan itong banal na kasulatan. Hayag na rin ngayon ang lahat ng kasinungalingan ng mga kagagawa ni Satan ngayon.
Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya ang bilin sa atin, pagdating doon sa 1 John chapter 2, verse 27, yung may mga tatak, kung may nangangaral pa mga nagbabahay-bahay, umiwas na po tayo. Bakit po? Bakit pinaiilag tayo? Kasi yan yung mga mandarayang mangangaral na naghahanap ng masisila at madadaya. Ngayon, pagdating na sa aklat ni Apostol Pedro, ang banal na kasulatan na inilagay sa banal na bundok ng Sayon, ang sumampalataya ay hindi mapapaya. Maliwanag po ba? Amen. Kayo ang aking bayang hirang na sariling pag-aari na inihahayag natin yung kaluwalhatian ng tumawag at pumili at nag-imbita sa atin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Upang itong madilim na mundo na nabatbat ng kasinungalingan ng mundo, matapos na yung mga kasinungalingan at magliwanag na at ang kahalili ng mga sinungaling ilakad ng mga banal. Amen po ba? Amen. Matatapos din ang lakad ng mga mamumusong. Ngunit ang kahalili ng mga lakad ng masama, mga banal na. Kaya maririnig ito ng mga sa pasimula pa may mga tatak na ng Espiritu na kasama ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo na rin. Dahil gigisingin na ng Panginoong Jesucristo yung diwa ng alaala ng mga nakatulong pagdating sa paniniwalang espiritual. Maraming nakatulong ang magigising. Maraming hindi tumatayo sa katwiran ng patotoo ng Panginoong Jesucristo na tatayo ngayon sa panahon ng awakatan sa muli niyang pagparito. Maraming bigingay makakarinig, maraming pipi makapagsasalita. Magpapatotoo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon, ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Nagagalak po maghintay at magbantay at magtiis sa maraming pagtitiis. Ang bundok po ng Sayon, sumusunod sa hakbang ng tagapagligtas. Katawa-tawa lang ang bundok ng Sayon, pero naka-entry sa kompetisyon at pagpapakilala ng stand ng paniniwala, pagpapakilala ng tunay na kaharian ng Panginoong Jesucristo na pinaghanda ng kalalagyan na sa langit. Amen po ba? Amen. Ang bundok ng Sayon po, mga kalipunan ng mga iglesia, ng mga mananampalataya na nagpapatotoo na bunga sa pagkapanganay, na pinaghanda na ng tahanan sa langit. Ito po yung the greatest assembly of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, nagpapatotoo. Tayo po yung inassembly ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala na nagpapatotoo na bunga sa pagkapanganay, ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit. Ang pagpupulong, nagpapatotoo na po tayo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak pong maghintay at magbantay ng lahat ng katuparang magaganap sa panahon ng katapusan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ako po ay nagagalak at patuloy na naninindigan through social media in the 7th continent all over the nations. Sa aming naakay po yung may pandibigay, magkaroon ng katiyakan at pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya bilang inyong mahina at mangmang lingkod at dukhang lingkod na walang posisyon sa mundo ito, nangyayari sa akin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo natin na tumataas sa puso't isip natin. Di maruming buhay natin, tumahan sa puso't isip natin yung pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo, ang spiritual software na narinig yun, na nahayag sa social media sa nabi ko. Amen po ba? Isa lang ang pangalan na magpapatawad sa ating lahat at isa lang ang pangalan na nilinis ng maraming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Sa Kanya tayo magiging angkan at lahing lahat sa pagbabatong lahi. Kaya, tinawag tayong man of God, devoted servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Silyado tayo pagdating sa pananampalataya. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Ano po sabi doon sa Apostol Pedro? Tayo ang bayang hinirang na ang sumampalataya hindi mapapahiya. Tignan niyo yung nabuhay sa karangalan, sa posisyon. Alam mo tayo mababasa biblically na pagparamihan tayo ng miyembro, magpagandahan tayo, magpatayo tayo ng mga konkretong bato, pagandahin natin ng pagandahin, akitin natin yung mga pusong walang malay. Wala naman tayo mababasa niya na. Meron tayong mababasa, ihayag natin ng patotoo sa buong mundo, ipaghiyawan natin sa buong mundo para marinig ito nung mapagkailangan sa kaligtasan natin. Amen po ba?
magkaroon ng pag-asa at katiyakan. Isa lang ang nagtayo ng bundok ng sayo, liban doon wala na makapagtatayo ng iba pa. Dahil ang Panginoon Hesus Kristo ang pinagsasaligan ng iglesia ng bundok ng Sayon. Tignan niyo yung mga nagtayo na ng relihiyon ngayon. Hindi ba ipakilala yung nagtayo ng bundok ng Sayon? Hindi na tayo makapagtatayo ng iba pang pinasasaligan dahil ang Panginoon Hesus Kristo ay buhat sa pasimula, naroon na. Siya ho ang nag-create ng bundok ng Sayon. Siya naghanda ng kalalagyan ng tahanan natin sa kalangitan. Amen po ba? Kaya nga nagbabata tayo ng pag-iintay at pagtitiis para sa kung dumating na siya, di malilit yung karangalan at gantimpalang tatanggapin natin buhat sa ating tagapagligtas Mamumungay, pinagtiisan natin ang kagalakan, ng pag-asa. Wala na makapag-aalis pa ng kagalakan ng pag-asa sa puso't isip natin. Tingnan niyo mga hindi tatalimat, hindi mabubuhay sa kabananan. Puro kagulumihanan, kabagabagan, takot, kalituhan, pangamba, ang nararamdaman. Amen po ba? Pero nakagagalak na alalahanin at tuloy tayo nakamatayan sa krus at muling niyang pagpalito kasaksi sa pagkabuhay na magulian. Inyong abang lingkod na mahina na malakasapot sa ligan at kadungan po ang Panginoong Hesus Kristo ang aking baluti na naghahayag ng katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya tandaan natin, sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya yung Pilipos 1:21, isulat niya sa mga taga-Pilipos, kung nabubuhay pa na ako, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang kinabubuhay ko. Amen po ba? Amen. Ang mamatay kay Kristo ay pakinamang. Nagagalak po na sa lahat ng mga listeners ng Panginoon Hesus Kristo, binibigyan tayo ng katiyakan ng pag-asa at kagalangan Ito po yung huling panahon na ginayak sa ating bawat isa. Gulitain na natin at natatahakin na natin yung tumawag sa atin na sabi niya, kung nakita natin siya, nakita natin nagsugo sa kanya, naniwala sa kanya, naniwala sa nagsugo sa kanya. Kaya pagpalitan ng Panginoon Hesus Kristo, maraming matatakot pagka hindi ipinabuhay ito. Kaya ako po'y naninindigan at dinabubuhay ko yung hula ng mga banal na propeta na ito ang kapangyarihan at kalasan ko. Ito yung baluti ko na nakikipagdigma ko sa maraming mga nakatayo, mga mamumusong at mandaraya na nangangalan na ginawang kapakinabangan yung mga dinadaya. Ano pa? Amen po ba? Amen. Pagdating sa Revelation ang sabi sa atin Revelation chapter 22 verse 7. Ito po, magkuklosing na ako. Binibigyan na tayo ng pag-asa lahat. Napalad ang nakarinig at sumampalataya sa aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay sa atin ng pag-asa at katiyakan? Hindi po ba ang Panginoon Hesus Kristo yung pinakita kay Apostol Juan na magaganap? Mapalad ang nakarinig at sumampalataya sa aklat ng hula na ito. Ang Panginoong Hesus Kristo po ang aklat ng buhay na kondero. Amen po ba? Amen. Gaganapin na natin ito. Pinakita na kay Apostol Juan, mapalad ang nakarinig at tumupad at gumaganap ng aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito, sabi ng ating tagapagligtas. Kaya po lahat ng mga nakarinig, mapagkakakilanlan natin ang mumaluwalhati kaharian ng Panginoong Hesus Kristo na pinagandaan ng tahanan sa langit. May susi po yung nangangaral na saksi sa pagkabuhay na maguli, wala nang kapangyarihan ng hadis ng impyerno ng kamatayan ng pandurusa. Amen po ba? Amen. At ibinibigay sa ating lahat ito na walang bayad. Maririnig natin through social media ang 7 continent. Kaya muli binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kung paano binati yung mga banal na apostol ng Kordero ng kapayapaan ay sumanyong lahat. Ako rin nga ito, walang laman, walang mga buto. Kaya nabuksan ang pag-iisip ng mga banal na apostol ng Kordero, ang banal na bundok ng Sayon, ang haligi ng puta ng bayang banal ng Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan ng mga
nag-iintay at nagbabantay at makakarinig ng katotohanan na ipamumuhay po natin ito. Ito yung living by faith, ito yung walk by faith. Ang kinatataguan ng lahat ng kaalaman at karunungan at kasaganaan ng kaligtasan at pag-asa natin, isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit. Kaya kung may nakangaral at hindi dala-dala ang mabuting balita ng patotoo, huwag na natin entertainin. At baka yan yung isa sa mga mandarayang nag-ibot-ibot sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. So muli, maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga nakaninig, sa lahat ng mga magiging believers at followers ng Panginoon sa Kristo, magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na maninindigan na po upang matiyak na natin ang kaligtasan natin bawat isa, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. At turuan na rin natin yung mga anak natin kung paano tayo naligtas at magiging mga po natin, palakayin natin sa daan ng Panginoon upang sa kanilang pagtanda hindi na sila mawalay sa daan ng Panginoon na kung saan siya naroroon. Sabi sa ating lahat, doro kayong lahat. Dahil tayong lahat natatalima sa pagkabuhay na maguli, ang sambahayan niya na kinaganda niya ng tahanan sa langit. So God bless people of God. Amen. Amen and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Salamat mga kapatid at mga kaibigan sa lahat ng mga listeners at followers sa Panginoon nito sa pagkabuhay ng maguli. God bless people of God. Amen. Amen and amen. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa pagkaibig natin ng paalala ng ating Panginoon, bigyan natin, ingatan natin at ikamuhay upang patuloy tayong makalakad ng naayon sa kanyang kalooban. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Pasalamatan natin ng Panginoon, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon. Ama na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa, lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng iyong mga hirang, tunay na pinapaalala mo sa atin. Ito ang magsisilbing gabay namin upang sa sanlibutan ito'y makalakad kami naayon sa iyong magandang loob, sa iyong kabutihan, sa iyong kalooban, ayon sa iyong katuwiran sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang patuloy na pupuno ng aming mga kalinaan, Ikaw ang aming katibayan, ang aming matibay na sanggunian, sapagkat lahat ng mga bagay sa ikatibay, tunay nga, Panginoon, may pinapaunawa mo sa amin, ayon sa mga kasulatan. Amen. Purihin ka, Panginoon, duwalhatin ka, dakilain ng iyong pangalan sa kalangitan, sa pamamagitan ng Kristo Jesus, na ang tuloy na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi namin. Amen. Amen. Amen.